Pitong halaman na hahakot ng swerte sa 2025. Ang positive energy sa ating mga tahanan. At yan po yung nagiging reason para magkaroon ng tension. Ilagay sa mga entrance at sa mga... Hello everyone! This is Sir Misunaw, Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, maswerteng usapan tayo, no? Dahil ibibigay ko ngayong araw na ito yung pitong halaman na hahakot ng swerte sa 2025. Alam naman natin, ang 2025 ay Year of the Wood Snake, no? At ang mga halaman po ay ina-associate sa wood element, no? At sinasabi nga na kapag meron ka nung pitong halaman na ito, tiyak na maghahatak ito ng maswerte, gaganda yung iyong pamumuhay, at even sa mga financial status natin, talagang mapapataas niyan, ano kaya yung mga halaman na yan? Meron na ba kayo niyan? Tingnan natin sa ating balik. Kaya ako ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. Marahil isa kayo dun sa mga taong nag-iisip, no, kung ano yung mga pwedeng i-display na halaman sa inyong bahay. Actually, yung mga halaman po talagang nagpapaganda yan ng ating kapaligiran, ano. At dun pa lang swerteng-swerte na, no. Pero kung nag-iisip kayo ng choice ng mga maswerteng halaman, baka po ito na yung hinahanap nyo, no. Sa taong 2025 kasi, sila yung mga talagang magbibigay sa atin ng swerte, no. Iikot tayo sa ating garden para dun sa mga baguhan na hindi pa alam yung mga halaman na to, makita nyo yung kanilang itsura, no. At pag-usapan natin yan, tara, samahan nyo ako. Sa una po nating halaman, ito pong rubber tree, no. At usually po yung iba sa atin meron na ito nung kausuhan pa, no, ng mga halaman talaga, nagsibilihan na kayo ng mga rubber tree nyo. At feeling ko multiple stem na at punong-puno na yung inyong mga rubber tree, no. Maganda po yan dahil ang rubber tree po o Ficus elastica ay isa sa masuswerteng halaman na hahakot ng biyaya, ano, pagdating ng 2025, dahil sinisimbolize niya po yung abundance, wealth and happiness, no. Yung kanya pong glossy leaves at evergreen ay pinaniniwalaan po, ano, na makakapagdala ng positive energy sa ating mga tahanan. Madali lang naman pong alagaan ito, no. Actually, kailangan din po niya ng enough na sunlight, ano, kasi minsan yung iba nilalagay po ito dun sa ating loob ng bahay, no. Okay lang po yan dahil bright area, pwede po ito, no. Kaya lang po, pag kinulang po yan ng sikat ng araw, yan po yung dahilan ng pag-droop ng kanyang dahon, ano, o pagka bagsak. Para po mabigyan kayo ng enough na swerte, dapat enough na sunlight din po yung makuha niya, no, para maging healthy po yung plants, no. Sa gayon, yung mga benepisyo po nitong ating maswerteng halaman na ito ay maibigay din po sa inyo. Sa pangalawa nating halaman, ito pong money tree. Pansinin nyo po yung aking money tree, no. Napakalaki na po niyan, as in puno na po, at nilagay ko siya malapit dito sa aming gate, ano, dahil ang money tree po, kapag dyan nyo nilagay, ay talagang mas maswerte, no. Sinasabi nga po na ang money tree o Pachira aquatica ay nakakapagdala ng good fortune, wealth and positive energy, no. At maganda po itong ilagay sa southeast corner o kaya po dun sa tabi ng pintuan, ano, na talagang pagpasok pa lang makikita nyo na, no. Kapag dumami po yung dahon ng inyong money tree, 7 hanggang 8 dahon or mas mahigit pa, yan po yung simula ng pagdating ng magandang pangyayari sa inyong buhay, ano. Kaya po sa 2025, kung halimbawa po naghahanap talaga kayo ng malalaking halaman na nagiging puno,
pwedeng-pwede po ito at pwede nyo pong i-consider na alagaan kasi maganda rin po itong ilagay doon sa mga corner ng bahay. Sinasabi nga po na yung kanyang malalambot na dahon ang siya pong dapat inilalagay doon sa mga sharp edges at sharp corner ng ating mga bahay o ng ating garden kaya po ito po yung money tree na kilalang kilala po sa pagiging maswerte. Sa pangatlo po nating halaman ay isang uri ng herb. Ito po yung tinatawag na rosemary at ang rosemary po ay isa sa mga halaman na maraming benepisyo sa atin even po sa pagluluto yan ginagamit yan at ginagawang sangkap. Pero po bukod dyan, sinasabi po na meron siyang beneficial energies na talagang mapapasa iyo kapag halimbawa pong nag-alaga ka ng halamang ito at sinasabi nga po na ang rosemary ay kapag nilagay mo sa wealth area magpapasok yan ng kasaganaan sa iyong buhay. Kaya lang po i-avoid natin yung paglalagay sa kanya sa sobrang init na mga area dahil maaari po nitong ignite or maaari pong palakasin yung fire energy at yan po yung nagiging reason para magkaroon ng tension sa ating bahay, pag-aaway, di pagkakasunduan. Kaya po dapat iiwas natin yan doon sa mga may init na lugar. For example po, pwede siyang ilagay sa kusina, kaya lang iwasan po na ilagay siya doon sa malapit sa inyong mga kalan, sa mga gas stove, or sa mga pinaglulutuan po natin na mayroong apoy para po kabuo ng magandang enerhiya yan po yung rosemary at sa tingin po natin parang mga needle lang yung kanilang mga dahon pero yung pagiging evergreen po na kulay nito, yan po yung isa sa mga simbolismo ng pag-asa at sumisimbolo ng pagmamahalan sa ating bahay. Sa pang-apat po nating halaman ay ang mga potos mas malaki daw ang inyong mga potos mas malakas yung pagbibigay sa inyo ng swerte sa taong 2025 kailangan palakihin nyo at pakapalin ng inyong mga potos upang nang sa gayon ay mas ma-attract po o makahakot po ng swerte sa taong 2025. Sinasabi nga po na ina-associate ito sa positive energy, wealth and prosperity. Yung kanya pong heart shape yung hugis ng dahon po niya ay nagre-represent po ng wood element. Ito po yung nagsisignifies ng growth and abundance at para po ma-maximize natin yung kanyang wealth attracting properties ay maaari po nating ilagay ang photo sa southeast na corner ng ating bahay pwede rin po sa east corner maganda po yan na meron kayo ng halamang photos dahil po yung kanyang yellowish na kulay dun sa mga golden photos na varieties sumisimbolo din po ng kayamanan yan po yung ating pang-apat na halaman, ang mga photos. Sa panglima naman nating halaman, ito pong aglaonimus or Chinese evergreen na tinatawag yung kanya pong mga foliage yan ay sumisimbolo po ng iba't ibang kategorya sa ating buhay for example yung pula, bravery and love. Yung green po nagpapahiwatig po yan ng peace and unity. Yan naman pong kulay na mapink-pink, yan po yung makulay na buhay at pagiging resilience po natin at sinasabi nga po na bukod dyan ay nagre-represent po itong aglonema ng nature at yung nature po ay talagang positive energy po yung daladala niyan sa atin. Nararadiates po yung energy na yan at talagang umiikot po sa ating tahanan at nagbibigay ng magandang output sa bawat ginagawa po natin kaya po
itong ating Chinese Evergreen Aglonema sa 2025 ay magiging paborito rin po na house plants ano, at magiging isa sa mga halamang magdadala at maghahakot ng swerte. Sa pang-anim naman po nating halaman, ito pong bay leaf laurel ano. Ito pong mga bay leaf laurel ay maituturing na auspicious ano, o traditional na pong ginagamit na pampaswerte no. Pero po ito nilalagay natin sa mga panluto, pampabango, pero malakas po yung enerhiya na naibibigay po nitong bay leaf laurel ano. Actually ito po ay ginagamit no na good luck at prosperity magnet ano, at hina-harmonize po nito yung mga energy sa ating environment ano. Pinopromote niya po yung balance and harmony kapag halimbawa pong nasa ating tong tahanan ano, at ino-nourish niya po yung wood element. Kung meron kayo nito, maaari kayong maglagay ng isang piraso no ng tuyong bay leaf laurel sa inyong mga wallet, sisiglan ng pera sa mga cash register kung meron kayong negosyo. Tapos sulatan nyo po yan ano, kung gusto nyo po yung mga kahilingan nyo, wishes nyo, ilagay nyo po dyan at iipit nyo po sa inyong mga sisidlanan ng pera no, or ng mga lugar kung saan kayo naglalagay ng inyong mga kayamanan at salapi ano. Nang sa gayon po mas maka-attract pa po no ng maraming pera, maraming kayamanan. At sa pampito naman, yung kahuli-hulihang halaman natin ay ang mga snake plants. Dahil ang mga snake plants po ay nag-a-attract ng good luck and positive energy. Nag-i-improve po yan ng air quality no. Kaya po sa feng shui, yung paglilinis ng hangin ay isang benepisyo no na nagiging dahilan po para maging maswerte ang isang halaman. At nagpo-promote po siya ng love, peace and harmony no. At maganda po itong ilagay sa isang area no. Magkaroon kayo ng isang area na punong-puno ng snake plants, iba't ibang varieties. Sinasabi po na maganda po yan ano, at ilagay niyo po yan dun sa nasisikatan ng araw ng morning sun ano, para mas marami pa ang pumasok at makakuha ng magandang radiance ano ng swerte mula sa langit. At merong isang variety po na bumibida na talaga namang tinatawag nilang millionaire snake plants, at nagte-trending po ito dahil ngayong 2025 ito po yung magiging pinakamaswerteng halaman ano. At sinasabing hahakot talaga yan ng kayamanan, hahakot ng magandang pangyayari sa ating buhay ano. At itong millionaire snake plants po maganda rin pong ilagay sa mga entrance at sa mga welcome area no. At yan po yung itsura ng tinatawag na millionaire snake plants. Kasi kung nakikita nyo po yung itsura ng ating mga snake plants na yan, upwards yung tubo, papataas din po yung kanyang paglago ng ating mga kayamanan. At the same time po, ito po kasing millionaire snake plants parang nakasakod ano, na kamay. Talagang nakasahod na biyaya ang bibigay sa atin ano. Kaya po sa 2025, kung wala pa po kayo nitong millionaire snake plants, talagang dapat meron po kayo no. Meron tayo ng variegated, pero meron din po tayo niyan nung mga green lang po ano, yung plain lang po yung green. Okay na okay po yan na meron po kayo. So ayan na, panood nyo na mga ka-MTP yung 7 halaman ano na talagang hakot swerte sa taong 2025. Nakumpleto nyo na ba yan ano? Dahil kung kumpleto nyo na yan, ako, ready na kayo sa pagpasok ng bagong taon. At maraming salamat sa inyong panonood ano. Paalala lang po, ito yung mga gabay na halaman lamang ano na maaaring nyo pong gamitin sa pang-araw-araw nating buhay ano. Walang masama sa pagkakaroon nito dahil ito'y kaloob ng Diyos at talaga namang maraming benepisyo. Bukod sa nagpapaganda, talagang naglilinis pa sila ng ating mga hangin at marami pang iba no. Kaya win-win ka talaga kapag meron kang alagang halaman. Pero sabi nga po natin, nasa ating mga
makamay pa rin po yung talagang future natin, ano, kung gaganda ba yan at talagang uunlad tayo, dahil kung tatamad-tamad tayo, baliwala po, ano, yung mga pampaswerte natin yung halaman na yan, ano, at kung di tayo kikilos, walang mangyayari sa ating buhay. Manalangin sa Diyos, sabayan ng pagkilos, ang kasipagan po at pagpupunyagi, yan po yung magdadala sa atin para maabot natin ang ating mga pinapangarap sa ating buhay. Maraming salamat sa inyong panonood, at sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po gantong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo po kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermy Sunako or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermy Sunako, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye!